Kim, will you marry me? I'm sorry. Hindi ko tatanggap to. Di ba you said you love me? I'm sorry. Please naman. Bakit? I'm sorry. Pinaliwanag ko na sa'yo noon. Pero hindi mo lang ako nauunawaan. Love. Di ba? You said that you love me. So, I know. This is my proposal for you, oh. Tay. This is the proof of my love for you. Tay. Please. I already explained it to you before. natutulog yung tao eh. Ba't ka ba nandito? Kala ko ba next week ka pa babalik? Eh kasi sir, nag-aalala lang man din ako sa mo, sir. Nagulat ako, sir. Bigla ka man ni-reject ni Ma'am Kim. Di ba, sir? Ang tagal na ninyo. Ay, sir! Nag-away ho ba kayo ni Ma'am Kim? Ay, sinasabi ko sa mo, sir. Magbatit, magkasundo na kayo ni Ma'am Kim. Baka magkatuluyan kayong mag-break niyan, sir. Sir, sabi ko nga, sir. Sige, sir. Tuloy mo lang, imot-imot mo di yan. Kunin ko lang talaga yung labahan di. Nidre, sir. Pare, kulang pa ba yung pagmamahal na binigay ko sa kanya? Kita niyo naman kung gaano kamahal si Kim. Tapos, di ba? Tinapos lang niya yung relationship namin ng ganun-ganun lang. She's so senseless, pare, and heartless. Ray, ang hindi lang talaga namin maintindihan, kanino ko ba pinagpalit ni Kim? Alam mo,
sigurado ako talagang pinagpalit ka niyan. Tapos, mas gwapo pa sa'yo. O kaya, Diba? mas gwapo sa akin. Alam niyo mga pare, kaya siguro tayo iniiwanan ng mga mahal natin. Kasi hindi talaga tayo makakapagpasaya para sa kanila. Hindi eh. Hindi ko matatanggap to. Ouch. Bigat-bigat sa loob. Alam nyo, kanina pa tayo nag-uusap dito. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung bakit ka hinindihan ni Kim. Oo nga pre, bakit nga ba? Ray. Ang babaw lang kasi. Ano? Dahil sa iglesia. Dahil sa iglesia ni Cristo na yan. Ha? Oo, pare. Pinagpalit ni Kim yung relasyon namin para lang sa isang reliyon. Diba? Mag-i-iglesia na daw si Kim? Oo. Eh, di ko naman nakakalain na seseryosohin niya yun eh. Alam mo pre, dali lang yan. Madali lang solusyon yan. O sige nga, paano? Eh di, mag-iglesia ka din. Hindi, no? Ito ka mag-iglesia. Anong problema dun? Paano naging issue ang religion sa pagmamahalan ng dalawang tao? Alam mo, ang alam ko, kapag iglesia ka, dapat yung mapapangasawa mo iglesia rin. Oo nga, pre. Ganun din yung alam ko eh. Talagang yung pagpapalit niya ako para lang sa iglesia na yun? Pare, yun na nga yung nangyari. Yun na yung nangyari. Kaya kung ako sa'yo, pag iglesia ka, kung ayaw mong mahiwalay kay Kim, basic. Hindi. Ayoko. Wait. Pinanganak akong Katoliko, kaya mamamatay akong Katoliko. Kung gusto niya sa iglesia, edi doon siya. Hindi ko naman siya pipigilan eh. Huwag lang niya akong iwan. Ano ka ba, pre? Napakadami pa dyang iba. Kung gusto mo refer kita, marami ako. Di naman gata ganun kadali yun. O kaya, ligawan mo na lang ulit pare. Tama. Kilala ko si Kim. Alam mo, dali mo lahat ng mga favorites niya. Teka pre, isama mo ako dyan. Ba't kayo isasama? Hindi nyo ba alam? Favorite niya kaya ako. Bet, tigil-tigilan mo nga kami. Alam mo, puntahan mo siya bukas. Suyuin mo. Kakabalikan din kayo nun. Mag-usap lang kayo na matino. I'm really sorry, Ray. I can't marry you. Love. Love, hindi naman ngayon eh. Maghihintay ako. Ray, kapag nabautismo na ako sa Iglesia ni Cristo, hindi na ako pwedeng mag-boyfriend ng hindi iglesia. That's very selfish. Baka nabibrainwash ka lang ng iglesia kaya ganyan ka. No, Ray. Naintindihan ko ang mga aral sa Iglesia ni Cristo. Na tama ang lahat. Kaya ganito ako ngayon. Please, Kim. You know, I'll do anything for you, di ba? Gusto mo, bukas magsisimba ako sa mga chapels nila. No, Ray, hindi ganun yun. Hindi ganun ang pagpasok sa Iglesia ni Cristo. Eh ano? It's not like that. Gusto ko lang naman i-prove sa'yo na mahal kita eh. Kaya mag-iiglesia ako. Huwag mong gawin yun dahil lang sa akin. Kim, ikaw na lang ang meron ako. Simula na naghiwalay yung mga parents ko, ikaw na yung nagsilbing sandalan ko. Mag-isa na lang ako. Mga kapatid ko may kanya-kanya na rin buhay. Tsaka, remember, we've been so many trials in our relationship. Ngayon pa ba tayo susuko? Ray, kung may isinusuko man ako, Ano? isinusuko ko ang sarili ko sa Panginoong Diyos. Dahil alam ko at natitiyak ko na yun ang makakabuti sa akin. Para sa buhay ko. Para sa'yo. Pero paano naman ako? Huwag ka naman maging makasarili, Kim.
binuo natin yung 7 years. Ganun na lang ba yun? Hindi mo na ba ako mahal? You're the first man I love. You know that. At alam ng Panginoong Diyos kung gaano kita kamahal hanggang ngayon. Pero higit kong minamahal ang Panginoong Diyos na siyang nagbigay sa akin ng buhay. You have to pray. But until then, hindi natin pwede ipagpatuloy ito. Sakit, Kim. Sakit. Kim, ito na yung baker's cup na pinakuha mo. Thank you. What will you do with this box ba? Yun na nga eh. Hindi ko siya maintindihan. I want to return everything to Ray. Or All of it. maybe, you can hide it somewhere na hindi mo makikita. No, I think it's better if she give them back. Pia, Ang hindi ko lang kasi talaga maintindihan sa'yo, Kim. Ang tagal nyo na. And kung titingnan si Ray, parang nasa kanya ng lahat. But still you chose to break his heart. Kaya tingnan mo ngayon, pati ikaw. Nasasaktan. Pia, we have to respect Kim's decision. I respect her decision naman, Ella. But I just want an explanation para alam ko kung paano siya i-comfort. Girls, alam ko mahirap na intindihin kung ano yung nagiging desisyon ko ngayon. Oo, girl. Hanggang ngayon, nawiwindang pa rin ako sa'yo. We have known you and Ray for almost 7 years na. And alam namin lahat ng napagdaanan nyo. And kilala ka namin, Kim. You are a brave lady. You can do anything for love. Tapos ngayon, just because of religion, natiklop ka kaagad? Iglesia ni Cristo is different. Yeah, it's different. Ang weird kasi ng teachings nila. No, Pia. Hindi weird ang teachings na Iglesia ni Cristo. Paano magiging weird ang teachings na nakasulat sa Bible? All their teachings are written in the Bible. And that's what makes them so different from other religions. Really? Sa religion natin, may mga teachings na sinusunod tayo na against the Bible. Di natin alam yun. Pero sa kanila, wala. All of their teachings are based on the Bible. Pati yung mag-boyfriend ng hindi iglesia, bawal din? Oo naman. Nakasulat yun sa Bible. Utos ng Diyos na bawal makapag-asawa or makipag-asawa sa hindi ka pananampalataya. Dahil yun ang magtuturo ng pagsamba sa ibang Diyos. No, Pia, that makes sense. But I think it's unfair. No, it's not unfair. This is the right thing to do. Itanggi ang sarili upang makasunod sa utos ng Diyos. Baka naman pwede, girl, kahit isang exemption lang. No. If I can't follow even one commandment, how can I follow all of His commandments? My point, Kim. If that's what makes you happy.
ibigay mo kay Ma'am Kim, ah. Sir, ito yung kitchen, sir, ah. Tanda ko to, sir. Binili mo to nung nag-tour kayo sa Singapore, sir. Tsaka, sir, ang dami nito, sir, ah. Ay! Naku, ito, sir. Naku, sir. Talagang pinag-ipunan mo ito, sir. Eh, halos isang buong sweldo kong katumbas niyan, eh. Eh, teka nga, sir. Bakit nasa iyo lahat ito? Ay, naku, sir. Binawi niyo yan kay Ma'am Kim? Ano ba naman yan, sir? Abot naman sa imo. Lalong magagalit sa inyo si Ma'am Kim yan, eh. Inday! Ano ba? Can you please leave me alone? You're not helping eh. Sorry, sir. Kukunin ko lang talaga mga damit mo. Sige, sir. Ligo ka na. Nakahanda na yung bathtub mo, sir. Sige, sir. Hindi niya susunod yun eh. Sunod na sunod. Ano ba? Dapat po yan. Bakit hindi mo na lang ulit? Tama. Yelo, pare. Teka. Yelo. Nabalay ko lang. Ano ba? Dapat ko pa to. Uy! Ano ba? Oo. Ano ka ba? Di mo inumin yan? Papainumin namin kay Kalu yan. Ininom agad. Ano pare? Di kami sanay sa'yo ng ganyan ka, pre. Oo. Di ba kasi pangit? Pangit! Ay, sabuha ako talaga eh. Alam mo, pangit. Pangit, tol, pangit. Ikaw na eh. Ito, tawa ka. Kalokohan. Kaya mo. Nung uwi pa ako. O, tingnan mo. Sige na, kaya lang. Dadam ka ng girlfriend mo para lang sa iglesia na yan. Di pa nga yung iba eh. Ano nga? Di nagsisimba, walang reliyon, pero hindi mo yung mga magsyota. Masaya sila. Samantalang ako. 7 years, pare. 7 years kami. Tapos, bigla na lang sasabihin sa'yo. Yoko na sa'yo. Di ka iglesia eh. Di ka iglesia. Pare, alam niyo namang mahal na mahal ko si Kim, di ba? Pero ba't naman niya ako ginanon? May nakapagsabi sa akin na nabautismo na daw pala si Kim. O, tawagan mo kaya. Para mapigilan mo pa. Tawagan mo. Just mo na yun. Oh. Uy. Pray. Tira mo ako eh. Uy! Saan pupunta yun? Uy! Ikaw kasi. Alam mo, nakakabulhabog na tayo. Pwede man tayo bumalik eh, pero wag ngayon. Kim, lumabas ka dyan! Tol, marami pang araw. Tol, tara na, uwi na tayo. Halika na, uwi na lang tayo. Ray, please. Ayaw ka na daw muna kausapin ni Kim. Kim, mag-usap tayo, Kim. Ray, bumalik ka na lang daw pag hindi ka na lasing. Sino lasing? Hindi nga ako lasing eh. Pwede ba? Sabihin mo kay Kim, hindi ako aalis dito hanggat di na ako binababa.
Uy, dali lang. Ano ka ba? Kunin mo nga yan. Sabi ko sa'yo eh. Babalik na lang tayo. Pasensya na. Ano ka ba? Wala ka sa kaayusan no? Ano ka ba naman? Ray, please. Please, uwi ka na. Huwag mo naman ipaya sarili mo. Please accept yan. Ano oras na? Ano na ang pagkakataon? Please. Please bring your friend home. You're drunk. You're drunk, Ray. Please, go. Ray, let him go. Hindi ko kaya mawala ang pamilya ko. Ray, nag-usap na tayo. Awa ko. At alam mo ang desisyon ko para sa relasyon natin. Please. Ray. Kim! This is our end. I love you so much. Kim, I love you. I love you so much. I love you. Uy, Ray. Punta tayo sa bahay nila Kaloy. Birthday ng mama niya, tol. Alam mo, kung gusto mo, punta na lang tayo sa bar. Yung malapit sa kanila, pagkatapos. Stoy, ang araw ko lang bumukmuk dito. Alam kong mahirap ang tanggapin. Mahirap ang bitawan. Sobrang mahal mo pa pero hindi naman pwede na ikaw ang masasaktan. Move on, pare, move on. Dahan-dahan mong bitawan. Kahit pa unti-unti lang. Kalimutan mo ang mga alaala ng kahapon na hindi na kailangan. Ano ba yung pinagsasabi mo? Spoken poetry, pare. Nood-nood din kasi pag may time online. Palibang lang. Ay, sir. Ito na ho ang Disney mo. Sakto, Ray. Alam mo, dapat libangin mo naman yung sarili mo. Ay, sir. Gusto mo libangin kita, sir? Sige nga, Inday. Alawin mo nga yung si Ray mo. What do you like, sir? I can sing. I can dance din, sir. Or gusto mo, sir, tumulay ako sa alambre. Galing pala ito si Inday. Ano, sir?
speaking of inom. Pre, balita ko sa girlfriend mo, jackpot ka. Mga bagay sa'yo, mga mamasang, no? Uy! Wait lang. Hindi to mamasang ha. Bata pa to. Matured lang yung mukha talaga. Pero sarap. Hindi. Ito namang mga tropa to. Hey Ray, ang karning buhok dito pa kami oh. Ano bang ginagawa mo kasi dyan? Bakit may buhok? Kaya na pa kami nagsasaya dito oh. Ano kasing ginagawa mo? Sa work ko. Work? Paano ka magkaka-work? Eh may higit isang buwan ka lang di pumapasok doon, di ba? Nag-home-based ako. Home base! Wow! Home base daw. Home base ka pa. Talaga ba? Alam niyo, huwag kayong mag-alala. Pet yan ng boss niya eh. Di mawawala ng trabaho kahit di pumasok yan eh. Kaya naman pala eh. Mga loko. Ano nga bang balak mo? Oo nga, pre. Eh di babawiin ko si Kim. Hindi ko kaya na matapos lang yung 7 taon namin ng ganun-ganun lang. Eh, ito na naman tayo. Yan na naman. 3 months. Wala na akong frosting. Ella, please. Sure. By the way, para kayo nga pala yung mga cupcakes na ginagawa natin. Para sa mga bata to. Dun sa pagsamba ng kabataan, sa lokal namin. Friend, pansin lang namin Para ang saya mo nang kasama yung mga ka-churchmates mo. Oo naman. Actually. Alam nyo, masaya silang kasama. And, masayang maglingkod. Try nyo naman kasing sumama sa akin minsan. Lagi ko naman Darating tayo kinukulit. dyan. Pero girl, wala ka ng whipped cream. Oh, sige, daan na lang tayo sa grocery mamaya, okay? Sure. Friend, parang naka-move on ka na kay Ray. Friend, saan nga ba natin ilalagay itong mga cupcakes na nagawa na natin? Dyan sa... May boxes dyan sa taas ng ref. Okay. Sige, kukunin ko na lang. Kim's Lovable Cupcakes and Cakes. Sarap sana ng cupcake, kaya lang mangiiwan naman. Good morning po.
Thank you ulit sa pag-accept. You're welcome po. Can we be friends? Pwede naman po. Kaso po, hindi po ako masyado nagtitiwala sa mga tao online. Ay, ganun po ba? Pasensya na. I'm using this account for my business. So, sa inyo po yung mga pastries na pinupost nyo? Yes. By the way, you can call me Aya. I'm Kim. Good morning po. Good morning. Kamusta ka naman? I'm good. Katatapos lang ng worship service namin. Ah, nagsimba ka? Sumamba po. Ano po bang religion nyo? Iglesia ni Cristo po. Matagal na? Ay, hindi po. Kakabautismo ka lang po. Eh di, pwede ka pang umalis dyan. Bago ka pa lang eh. No, hindi na ako aalis dito. I love this church because it's the true church. How sure are you? Gusto mo, sumama ka sa akin minsan? Meet tayo. Isasama ko rin yung mga friends ko. Sorry, I think hindi muna. Medyo busy pa kasi eh. Ay, Kim, BRB, baka masunog na itong binibake ko. Kailan ka ba magtatayo ng sarili mong bakery? Hindi ko pa alam eh. Nag-iipon muna. Bakit hindi ka pa nakakaipon? Di ba sabi mo, 2 years ka nang nagne-negosyo? Dami kasing gastusin sa bahay. Eh baka kasi malaki ang sinisingil sa'yo sa iglesia. Sinisingil? Bakit ako sisingilin ng iglesia? Di ba nagbibigay kayo kapag pagsamba ninyo? Ah, handog ang tawag doon. Abuloy. So ang binibigay ninyo ay yung tithe o ikapu? Ay hindi. Sa Christian era, ang doktrina sa Biblia ay kung ano ang pasya ng puso. Yun ang ihahandog namin. Tanong mo pa rin paperworks? Girl! Ano ba yan? Hindi naman nabawasan. Minsan kasi mag-unwind naman tayong tatlo para naman nakakapag-relax tayo. Oo nga, Kim, di ba? Labas tayo. Oo naman. Oo. Ano ba pinag-usapan natin? Sabi ko na nga ba eh. May naniligaw ba sa'yo? Sino ba yung kachat mo? Grabe naman kayo. Sa vlog ko lang to. Pero iba yung smile mo. Bawal maging masaya. Siyempre, Pwede tungkol sa naman. baking. Okay. Grabe naman. Sino kaya yan? Girl siya, guys. Don't worry. Ang pangalan ay Aya. So, no worries. Okay. It's not a guy. Okay. May gusto lang akong i-open. Tungkol saan? New recipe about baking? No. Di ba iglesia ka? About your religion. My religion?
What about my religion? Yun kasing friend ko. Yes? What about your friend? Gusto niya kasing pumasok sa iglesia. That's great! Ituloy niya ang balak niya. Kaso, marami talagang hindi makaget sa mga aral ng iglesia. Ang daming bawal. Ang Panginoong Diyos ang nagbabawal. Kaya dapat sundin. Doon makikita kung sino talaga ang taong kumikilala at umiibig sa Diyos. Sa tingin mo, ayaw ba ng Diyos na maging masaya ang mga taong nilikha niya? Paanong masaya? What do you mean? Kapag maraming bawal, marami kang hindi magagawa sa buhay mo. Daming hassles. Gusto ng Panginoong Diyos na maging masaya ang tao, pero doon lang sa mga bagay na ayon sa mga kalooban niya. Bakit ganun? May isa pa akong friend nung college pa ako, na sobrang na-heartbroken dahil sa iglesia. Lalaki yung friend ko. Bakit naman? Kasi nag-iglesia ang girl tapos ayaw pumayag ng boy na mag-iglesia? Ganun ba? Sir! Ay, sorry, sir. Sir, sino ba kasi si Kanina Aya, ka ba sir? Dili man, sir. Kabibigay ko lang, sir, ng Diyos mo, sir. Grabe ka. Inulat mo. Alis ka na. Ilagay mo na lang yan dyan. Oo, sige, sir. Dito na ho ako. Sir, teka lang. Sino ho ba si Aya? Sir, nakita akong katsat mo si Ma'am Kim. Wala ka ng pakialam. Sige na, doon ka na. Doon ka na. Sige, sir. Happy birthday sa'yo, pre. Lumabas ka na dyan sa lungga mo. Sobrang miss ka na namin. Uy, pre! Celebrate na natin yung birthday mo! Uy! Ilang na! Happy birthday ho, sir! Nabati na ho ba kayo ni Ma'am Kim, sir? Ay, naku, sir. Mukhang dili ka na na-remember ni Ma'am Kim. Sinasabi ko naman sa mo, sir. Dapat kasi naghahanap ka ng bago, sir. Yung mas maganda kay Ma'am Kim. Dito, sir, tingin-tingin ka naman sa paligid-legid mo, sir. Sir, sinasabi ko sa mo, makikita mo ang forever mo, sir. Ambot, sir, di man lang pinansin ang akong beauty. Paano nyo nasabi na kayo lang ang tunay na reliyon? Ang daming reliyon sa mundo. Ang swapang naman ninyong mga iglesia para sabihin ninyo na kayo lang ang maliligtas. Bakit kailangan pilitin ninyo ang tao na mag-iglesia?
Wala bang kalayaan ng tao na pumili ng gusto niyang reliyon? Hinahadlangan ninyo ang tao na maging masaya. Pati ba naman pagmamahalan ng dalawang tao ay pinapakialaman ninyo? Kailan pa naging issue ang reliyon sa relasyon ng dalawang tao? Bakit ba kayong mga iglesia ni Cristo napaka-selfish? Para ang gusto ninyo lang, kayo lang ang masaya. Hey, Aya. What's the problem? Kayo ang problema. Bakit ba ang dami ninyong nasasaktan dahil sa mga bawal-bawal na yan? Makasarili kayong mga iglesia. Aya, ikaw ba yan? Bakit ganyan ka magsalita? Galit ka ba sa iglesia? Naiinis ako sa mga utos ninyo, sa mga doktrina ninyo. Time out muna tayo sa inuman, pare, ha? Baka maging alcoholic na tayo niyan. Sasabihin ka ba, Ray? Sinisiraan ko ang iglesia. Ha? Paano? Simple lang. Sa internet, sa social media, nagpo-post ako ng mga articles against them, against their teachings. Baka madisgrasya ka naman yan. Di ako madidisgrasya. Baka mademanda ka pa niyan. Alam mo yung libel, pare? Yung cybercrime. Hindi mangyayari yun. May dami account ako. Traceable pa rin yan, pare. Hindi traceable yun. Kahit may dami account ka, makikita yan ng IP address sa computer na ginagamit mo. Ano yun? Ganon-ganon na lang ba yun? Katas ng ginawa nila sa akin? Para at least makabawi man lang ako sa pang-aagaw nila sa akin kay Kim. Sabi ko naman kasi sa'yo, pare, move on na eh. Wala nang kapalit ni Kim, pare. Hindi mo naiintindihan eh. Sinira ng reliyon niya ng buhay ko. Inilaban lang ni Kim ang faith niya. Inilaban. Nanindigan lang siya, pare. Big word. Nanindigan. Eh paano yung sa amin? Paano yung pagmamahala namin? Pinanindigan niya ba? Dahil di mo naman kasi pwedeng tapatan ng utos ng Diyos. Yung kasi naging paniniwala ni Kim eh. Alam mo pre, malinaw naman eh. Matindi rin ang pinagdaanan ni Kim bago siya mag-aral. Paano yung pinagdaanan ko? Kailangan mo rin kasing mag-gets pare na nag-embark si Kim sa newfound faith niya. Marami din naman siyang sinakripisyo para magdesisyon siya ng iwanan ka. Alam mo pare, ikaw kasi naging one-sided eh. Sa totoo lang, hindi mo man lang kasi inunawa si Kim. Hindi mo man lang inintindi yung pinagdaanan niya bago siya nagdesisyon na iwanan ka. Teka lang. Pre, alam mo ba kung anong meron dyan sa iglesia ni Cristo na yan? Eh di tanungin mo siya. Ba't ako tinatanong mo? Pare kasi, baka madisgrasya kasi sa ginagawa mong paninira sa iglesia eh. Pre, concern lang ako. Concern ka sa akin? Eh para mas concern ka nga dyan sa iglesia na yan eh. Pare, sino ba talaga kaibigan mo? Pare, hindi ako concerned kay Kim, hindi ako concerned sa iglesia. Pare, ayoko lang na madisgrasya ka dahil sa paninirang ginagawa mo sa iglesia. Wala akong pakialam. Basta, buo ang desisyon ko. Sisiraan ko yung iglesia ni Cristo na yan. Mabawi ko lang si Kim. People who define the truth the way they prefer it. They give their own opinion as to what the truth is. Now, based on what the Bible itself says, what is that truth that should be the basis when it comes to serving and worshiping the Lord God? Well, based on what the Bible teaches, the truth that should serve as the foundation of one's service to God, and the Savior spoke in this way, I am the door.
If anyone enters by me, he will be saved. So in accordance with God's will, the command of the Savior is clear. Anyone who wants to be saved has to enter by our Lord Jesus Christ. It's important for us to understand that the command, the invitation of our Lord Jesus Christ is for anyone who wants to be saved. Yes. Inday, Yes, sir. may tatanong sana ako sa'yo. Ano ho yun, sir? Ano ba? Nahiya kasi ako eh. Ay, sir, single pa naman ho ako. Dili rin naman ako mapihikan sa pagkain, sir. Sa kapamilya ko, sir, madali lang pakisamahan. Teka. Ano ba pinagsasabi mo? Eh, ano ho bang itatanong ni mo, sir? Ang gusto ko lang malaman, kung may kakilala ka bang iglesia o kaibigan. Ay, madami, sir. Sa province namin ba? Ay, ang lalaki ng chapel nila doon sa Cebu, sir. Yung best friend ko, sir. Ayun, sir. Iglesia yun, sir. So, niyaya ka ba nilang mag-iglesia? Ay, oo, sir. Madalas pa nga, sir. Ine-invite man nila ako sa mga pagsamba at saka evangelical mission nila, sir. Eh, bakit, sir? Bakit daw? Bakit, sir? Ako ang nagtatanong mo ng bakit. Hindi. Ang ibig ko sabihin, bakit ka nila niyaya? Kasi, sir, para ho daw maligtas ba? Maligtas? Oo, sir. Sa Judgment Day ata yun, sir. Judgment Day? Oo, sir. Anong Judgment Day? Bago ho ng mundo, sir. Ah, Judgment Day. So, naniniwala ka dun? Ay, nako, sir. Sincere man sila. Kapag nakausap mo sila, sir, ay sinasabi ko sa mo, sir, talagang nagmamalasakit ba? Sincere? Ay, saka, sir, ang babait nila, sir. Dun sa amin, sir, kapag bumaha, ay nandoon agad ang mga tulong nila sa mga nasalanta. Marami agad relief goods, sir. Nagapatayo pa nga sila doon ng housing sa Leyte, sir. After ng Yolanda yun, sir. Ganun ba? Isama mo yung girlfriend mong mama sa Gila, yun na naman sasabihin niya. Kapabahay pa rin to. Sabi mo, gawago ka na. Nauna pa kami sa'yo. Sabi mo naliligo ka na, ba't nandito ka pa? Sige na, bihis na! Kayo na lang. Nakakatamad, kita nyo, ang init-init. Huwag ka tama rin, pinunta ka nga namin eh. Hintayin ka namin, lapag mo lang dyan yan. Maligo ka lang. Maligo ka. Wait lang. Teka, bakit pa? Wait lang. Puro simbahan ng iglesia to ah. Teka ka, pre. Nalilate ka dahil dito? Ate ka pa, pre. Hanggang ngayon, iglesia pa din? Ha? Alam mo, mako-convert ka na yan sa ginagawa mo. Mukhang okay naman yung mga teachings nila eh. Wow! Tama ba narinig ko sa'yo, pare? Oo. Alam mo, ang labo eh. Kasi napakadami mong issue, basher ka nitong mga to eh. Oo nga. Noon yun. Simula nung nag-break kami ni Kim, nagre-research na ako about them. Tapos, nag-research ka, tapos... Ayun, habang ini-scrutinize ko yung mga teachings nila, ay, napagtanto ko na wala namang diferensya sa kanila eh. So what, convinced ka na ngayon na okay sila, ganyan? Convinced? Not yet. Pero, sabi ko nga, habang inaalam ko yung mga aral nila, lalo ko nakikita na wala silang mali. Tsaka, lahat ng mga tanong ko nasasagot nila through Bible. Ha? Ang galing, di ba? Pare, iba na ito naman, pre. Totoo. Oo nga, pre. Di ba dati galit na galit ka dyan? Ba't ngayon parang pinagtatanggol mo sila? Hindi ko sila pinagtatanggol. Nagbabase lang ako dun sa nasasagap kong facts about them.
O paano yung pambabash mo sa kanila? Sabi mo, sa pilitan pa kayo binibigay nilang pera, di ba? Yung mga member nila. Oo nga, naalala ko yan. Teka lang Di ba may pinakita ka sa aming website noon na mga na-expel sa iglesia tapos kinakalaban na sila ngayon? Teka lang. Yung sinasabi ko dati na parang sa pilitang paghahandog, mali na naman ako eh. Sa katunayan niya, kung makikita nyo, ang daming chapels na napapatayo. Tignan niyo yung mga chapels sila. Ang gaganda at moderno. Tsaka hindi lang yan. Teka lang, hindi lang yan. Alam niyo ba yung mga other properties ng ibang religions? Nabili na rin nila. Ganong kalinis yung treasury nila. Teka, ang labo talaga yan. Lumalabo. Di ba ikaw nagsabi sa amin noon na milyon-milyon ang properties ng mga yan? Tapos, ang sabi mo, galing dun sa sapilitang pag-aabuli ng mga members nila. Kagaya na sinabi niya kanina. Hindi nga sapilitan eh. Hindi sapilitan. In fact, sobrang galing nga nung treasury nila. Alam niyo ba? Kapapanood ko lang sa YouTube. Tumutulong sila sa mga mahihirap. Kahit hindi nila kaanib, talagang tinutulungan nila. Wow! Eh di sana sa lahat ng naintindihan mo ngayon, nagets mo na kung bakit napili ni Kim na makipag-iwalay sa'yo. Wrong! Somehow, yes. Tsaka, napagtanto ko rin, mahigit sa 1,000 priests and pastors yung mga nako-convert nila. Tsaka, worldwide na sila. Iba't ibang lahi na yung nagpapa-convert sa kanila. Loko na, barkada natin. Pero hindi ko na alam, feeling ko si Kim yung kaharap natin eh. Parang hindi si Ray to eh. Parang si Kim nga. Iba na to, mo pre, tol. Promise, iba ka na. Ay nako, kahit anong sabihin nyo, mag-research na lang ako about sa kanila. At ano na po yung makakatunayan na ang iglesia po na ito na kinatuparan po ng prophecy o mga hula po ng Diyos. Sa mga na-research ko po kasi, ang sabi po ninyo na natalikod daw po ang unang iglesia sa pananampalataya po nila nung namatay daw po yung mga apostol. Tapos po, ang sabi nyo rin po, namin sinugo daw po ang Diyos sa mga huling araw na maglalayo daw po sa tao sa maling aral. Pwede nyo po bang ipaliwanag sa akin yung mga bagay na ito? Guys! Eto, sabi ko sa inyo, may papakilala ako. Yung mismong may-ari syempre ng bahay. Na-surprise ka namin, di ba? Yeah. At ipapakilala ko sa'yo. Frank, can I just talk to you for a second? Wait lang. Kung gusto mo... Frank, ladies, excuse me. Ako no? Okay. Sa pa kayo galing? Okay ka ba? Okay lang, bro. But the party is over. Wait lang. The party is over. Yes. Baliw ba? Ano ba? Gusto mo ba magsama pa ako? Kung hindi sa'yo, yung mga... Frank, I said the party is over. Wait lang. Problema ba? May problema. Kaya namin to ginagawa ngayon para sa'yo. I Kung know. nakakalimutan mo lang. I know. Walang problema, bro. Labo naman kasi, pre. Ano ba kasing problema mo? Bakit ba parang init ng ulo mo, pre? Hindi mainit ang ulo ko. Ayoko lang kasi na pinag-iinuman. Ayoko na nakakita ng ganun. Ang bigat kasi sa pakiramdam. Ang okay mo naman, pre. Kaloy. Pasensya na. Ray, pamilya mo kami. I know. Kaya kami nandito ngayon kasi dinadamayan ka namin. I know. Gusto ko naming tulungan, kaya kami nandito, di ba? I'm very thankful eh. Kasi nandiyan kayo when I was at my darkest hours. Pero, may gusto lang talaga akong gawin sa buhay ko eh. Eh, ano naman yan, pre? Gusto ko lang sabihin sa inyo na napag-desisyon ako na mag-iglesia ni Cristo. Ha? Frank. Hindi ko naman ito ginagawa dahil lang kay Kim eh. Are you insane? No, I'm not. You are not drunk, right? I'm not. See? Wow. I'm not. Sabi ko na, alam mo, nabibrainwash ka talaga niyang iglesia na yan dahil Bro, kay Kim. Hindi totoo yan.
Hindi ako mag-iglesia dahil kay Kim. At hindi rin ako nabibrainwash ng iglesia. O sige nga, bakit biglaan? Bibiglaan to. For almost 3 months, I've been researching about their religion. Pero pare, lahat ng studies, lahat ng doctrines nila, tama eh. Alam mo, pre, Totoo ang iglesia, Kaloy. pre, baliw ka na. Hindi ako nababaliw. Baliw ka na. Alam nyo guys, umalis na lang tayo talaga. Eh baka mahawahan tayo ng kabaliwan nito eh. Tara. Tara na nga. Ayun, ikaw na rin, bahala ka na dyan. Marami pong mga pagsubok ang naranasan ko po sa pag-anib ko po sa Iglesia ni Cristo. At isa lang po ang aking napapatunayan, na hindi po kailanman na nangyari, na iniwan po ako ng ating Panginoong Diyos. May mga pagkakataon po na naalala ko na dati ay nagagalit po ang aking mga magulang dahil po sa aking pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Nakikita po nila na ako'y sumasamba. Naramdaman ko po na ito ay yung sitwasyon na muntikan na din po nila ako itakwil bilang kanilang anak. At may isang tao naman po na totoong nagmahal sa akin. Sabay kaming nangarap at gusto po niya na makasama ako habang buhay. Ngunit pinili ko pong sumunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ilang beses din po na nangyari na ipinaglaban din po ang pagmamahal niya para sa akin. At dumating din po sa pagkakataon na dahil sa aking pagkaunawa sa utos ng ating Panginoong Diyos at sa mga aral sa Iglesia ni Cristo ay kahit na ipinaglalaban po niya ang kanyang pagmamahal sa akin, ay mas pinaglaban ko po ang pananampalataya ko. Dahil yun po ang aking sinasampalatayanan. At isang bagay na lang po ang hinihintay kong mangyari. Nawa ay kawaan din ng Panginoong Diyos ang kaisa-isang lalaking minahal ko ng totoo. Ngunit, kung ano man po ang maging kalooban ng Ama, ay yun po ang aking susundin.